fake news sila. Yan, pag-usapan natin itong mga vlogger na to. Pero bago yan, panoorin muna natin itong maiksi na video na ito. Okay, partner. Grabe na nga ba talaga ang fake news dito sa atin? Talaga bang hindi na maaawat ang mga nagkalat na balita na walang katotohanan? Hindi naman lingid kasi sa ating kaalaman na noong nakaraang linggo lamang, merong isang vlogger sa Cebu ang inaresto ng NBI dahil sa pagpapakalat niya raw ng isang pekeng balita. Ang ginawa niya kasi, inedit niya ang statement ni Pangulong Bongbong Marcos at nilagyan niya ng salitang gawing legal ang pagbebenta ng droga sa Pilipinas. At dahil dyan, etong vlogger na to, talagang napahiya sa sanlibutan dahil puro pagmamakaawa at pagsusuri ang ginawa niya para hindi lamang siya makulong. Napatawag sa opisina ng NBI para imbestigahan. Pwede i-delete ko lang, sir. Hindi, kailangan mo pumunta sa opisina talaga. In the course of cyber patrolling, nakita namin ang isang vlogger na nag-post ng ganito. Altered na yung post na may caption pa. Legal na daw ang droga, bago angry face na emoji. Grabe naman ka, Marcos. Ngayon harapin mo lahat ng hamon kung makakagabalik ka pa pagkaluoy sa mga inosente. At nung Biyernes lamang, umarap ang mga DDS vlogger sa Kongreso para harapin ang mga tanong sa kanila ng mga congressman. At nalaman ng sambayanan na eto palang mga to gumagawa rin ng fake news dahil mismong sa bunganga nila ng galing na sila ay mga fake news peddler. Sa katunayan, sila ay nagsorry at meron pa nagdrama-drama at umiiyak. Yun pong pag-iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Yun po yun. Pero sa mainstream media at social media ngayon, pinagtatawanan ako dahil nag-apologize ako at tinawag akong tanga. But I cannot forgive myself if I don't speak now and tell you the truth. Hindi, ganito lang po. Fake news po ako. At sa pagdinig din na iyon sa Kongreso, nabisto na meron palang mga vlogger na Pilipino na sinasabing mga DDS vlogger ang nagpunta ng China. 2 linggo daw sila ron at wala silang ibang ginawa kung hindi ang mag-seminar. At dahil dyan, nalinawan sa isip ng taong bayan kung bakit hindi pala nila magawang sitahin ang China sa pambubuli nila sa West Philippine Sea. Dahil nga naman, nilibre sila ng seminar at bakasyon doon sa China. At wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Etong si Maharlika ang pinapaniwala ang reyna ng fake news dito sa Pilipinas. Dahil itong babae raw na to wala daw talagang ibang ginawa kung hindi ang magpakalat ng fake news. Sa katunayan, naniniwala ang majority ng Pilipino na wala pang binalita ito na tama. Wala pang ibinalita ito na talagang hindi peke. Dahil lahat ng lumalabas sa bunganga nito, kung hindi peke, puro mga imbento. Kaya mga kababayan, huwag basta-basta maniniwala sa mga papapanood nyong balita. Huwag basta-basta mag-share ng mga balita, lalong-lalo na pag hindi pa ito kumpirmado. At ugaliin natin bago tayo maniwala. Suriin muna natin at usisain muna natin ang balitang ating napapanood o nababasa. Kung ito ba ay tama o baka ito ay fake news na gawa-gawa ng mga vlogger na gusto lamang kumita. Ayan, partner. Grabe. Grabe, partner, yung lumalaganap na fake news talaga dito sa Oo. Pilipinas, no? Ang napansin ko lang sa mga DDS vlogger, mga malulusog. Yung katawan halatang mga busog na busog. O, Ang tanong ngayon dyan, partner, magkano kaya? ayun ang hindi Diba? natin alam. Isipin mo, partner. makakapunta ka ng China, libre. Libre lahat. Ang gagawin mo lang, manira sa gobyerno. Di ba? Kaya pala, confirm na, kaya hindi sila nagko-comment sa West Philippines. Kasi nga naman, libre sila nung bansa na
China. Libre sila ng pasyal. So, ano ibig sabihin yan? So, ibig sabihin niya, talagang pinagtatawanan sila ng mga Pilipino kasi nga, imbis na magmatapang-matapang, nung nakaharap na nila yung mga binabanata nila, sorry po, ayoko po ma-content. Di ba? Parang ewan lang eh. Di ba? Ikaw partner, kailan mo ba pangarap mapunta ng Naku, Congress? partner, hindi ko pinangarap na pumunta ng Congress. Kasi sa tingin ko sa grupo natin, parang si Papa di una pa pupunta dyan eh. Kaya partner. So, nakakalungkot lang talaga etong balita na to. Kasi, makikita natin mga Pilipino, pero kumikiling yung pagka Pilipino nila, hindi pala solid. Diba? Kasi imbis na tulungan yung gobyerno, panay banat nila. O, kaya nangyari, ayun, pahiya sila. Kaya O, partner. kaya, sige partner. Tapos kanina partner, may nakita ako sa balita na magpapatulong na rin sa Interpol yung Pilipinas para mahuli na yung mga vloggers at mga Pilipino nga na sa ibang bansa nasangkot nga dyan sa fake news. Kaya Ay, talagang oo, partner. double time na yung government natin para Si Maharlika, talagang- malapit-lapit na yan si Maharlika. Oo, wag na tayo name drop na tayo, malapit-lapit na yan. Kasi sa lahat ng sinabi niya, walang totoo. Lahat puro invento. dapat nga siya yung unang pumasok sa Congress, Oo. partner. Alam mo, pag sinasabing BBM vlogger, pumapasok agad sa isipan ng mga tao, ay, totoo yan, may kredibilidad. Pero pag sinabi mga Duterte vlogger, ay, nako, diuduraan na lang ng mga tao yun sa kahihiyan talaga. Di ba? Kaya nga, sana matigil na to, Oo, partner. oo. So, iwan na natin yung fake news na yan kasi ito mga kasama natin, ito mga kaibigan natin dati. Meron pa nga dyan, malakas kumain ng empanada, pati nag-take out pa ng bulalo sa Ilocos Norte. Tapos ngayon, kumakalaban na sa presidente. So, iwan na natin yan. Yeah.